Magandang umaga muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, hindi niyo po makikita ang mukha ng inyong Lola Rely. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo yung aking mga halaman para po maganda sa inyong mata kasi ang kulay green po ay nakakapag ano po yan ang ating paningin. Kumbaga nakakagamot sa mga mata na pagod. Ano po, so para po maiba naman, hayaan niyo po na yung aking mga halaman ang inyong makikita. At purihin po ang Panginoon ngayong umaga kasi ginising na naman po tayo muli ng ating Diyos. At salamat sa ating Panginoon dahil sa buong magdamag na tayo po ay natutulog. Andoon po yung pag-iingat ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating mga pamilya, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa ating buong sambahayan. Kaya mga kaibigan, isa pong magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon dahil namasdan po natin muli ang umaga at ngayong umaga po ay magpapatuloy po tayo sa ating Bible reading. Ayan, ginagawa ko po ito ng mas maaga para yung mga huni pa lang ng ibon ang ating naririnig. At yun nga, medyo may umaandar dyan ng motor, pero wag po nating intindihin yung ibang ingay, kundi ang ating lang pong pakinggan ay ang salita ng Diyos. Salamat sa gabay at patnubay ng Panginoon dahil naipapagpatuloy ko pa po ang pagbabasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo. Nabuksan na po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Exodo. Ito po ay nasa bahagi ng Old Testament. Mula po sa Genesis, ito po ang kasunod, Exodo. Dito po sa Exodo chapter 26 at ang title po nito, ang Tabernakulo ng Diyos. Sabi po dito, igawa ninyo ako ng tabernakulo, ang gagamitin ninyo ay 10 papa na yari sa lino at lanang, asul, murado at pula. Ito'y bubordahan ninyo ng larawan ng kerubin at pari-pareho ang sukat. 14 na yarda ang haba at 2 naman ang luwang. Pagkakabit-kabitin ninyo ito ng tig-5. Ang tigisang gilid nito'y lagyan ninyo ng pinakataingang yari sa taling asol. Tig-50 tainga ang ilalagay ninyo sa bawat piraso. Gagawa kayo ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ang gagamitin ninyo para pagkabitin ang 2 piraso. Pag magpahabi ka rin ng 11 papa ng damit mula sa balahibo ng kambing na siyang gagawing bubong ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 15 yarda ang haba at 2 naman ang luwang. Pagtagni-tagniin ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 na natitira. Ang ika-6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tulda. Bawat piraso ay palalagyan mo ng tig-50 tainga sa isang gilid. Gumawa kayo ng 50 kawit na tanso at isuot ninyo sa mga tainga para pagkabitin ang 2 piraso. Ang kalahating papa ay ilaladlad sa likuran upang maging takip. Ang kalahating yardang sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito ang lalagyan pa ng 2 patong ng pulang katad. Ang ilalim ay katad ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang tabernakulo'y igagawa mo ng mga bistidor na akasya. Bawat isa nito ay 15 talampakan ang haba at 27 pulgada ang luwang. Bawat bistidor ay lalagyan ng tigalawang mitsa sa gawing timog. 20 bistidor ang gagawin at ikakabit sa 40 patungang pilak. 2 patungan sa bawat bastidor. 20 bastidor din ang gagawin para sa gawing hilaga at 40 patungan, 2 rin sa bawat bastidor. Sa likod naman, sa gawing kanluran ay 6 na bastidor ang ilalagay at 2 para sa mga sulok. Ang mga bastidor na panulok ay pagkakabitin mula sa ibaba hanggang
sa may argulya sa itaas. Kaya walang lahat ang bastidor sa likuran at 16 naman ang patungan. Kaya 8 lahat ang bastidor sa likuran at 16 naman ang patungan. Gagawa rin kayo ng trabisanyong akasya, 5 sa isang tabi, 5 sa kabila, at 5 sa likod. Sa gawing kanluran, ang mga trabinsanyong panggitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. Ang mga bastidor ay babalutin ninyo ng ginto at kakabitan ng mga argulyang ginto na pagsusuotan ng mga trabisanyo na binalot din ng ginto. Gawin ninyo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Grabe po ang paggawa pala ng tabernakulo ng panahon ng mga Israelita. Tuloy po natin. Andito na po tayo sa verse 31 ng chapter 26. Magpagawa ka ng kortinang yari sa puting lino at lanang asul, murado at pula. Ito ay bubordahan ng larawan ng kirubin. Isasabit ninyo ito sa mga kawit na ginto na nakakawit sa tumaling akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa tapat ng patungang pilak. Isasabit ninyo ang tabing na ito sa tapat ng kawit na atip ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaba ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang magiging dibisyon ng dakong banal at ng dakong kabanal-banalan. Ang luklukan ng awa ay ilalagay sa ibabaw ng kaba ng tipan na nasa dakong kabanal-banalan. Ang mesa ay sa labas ng kortina sa gawing hilaga ng dakong banal ilalagay. At ang gawing timog naman ang patungan ng ilaw. Ang pintuan ng tabernakulo'y lalagyan ninyo ng kortinang iba't ibang kulay na hinabi sa lanang asul, murado at pula at pinong lino. Ito'y bubordahan ng maganda. Gagawa kayo ng 5 posting akasya para sa tabing babalutin ito ng ginto. Kakabitan ng argulyang ginto at itatayo sa 5 tuntungang tanso. Chapter 27. Ang altar. Gagawa kayo ng isang altar na akasya, 7 talampak at kalahati ang luwang, ganoon din ang haba at ang taas ay 4 at kalahating talampakan. Ang 4 na sulok niyon ay lalagyan ninyo ng tulis na parang sungay na gagawin ninyong kaisang piraso ng aklat ng altar at babalutin ng tanso sa loob at labas. Gagawa rin kayo ng mga kasangkapang tanso para sa altar. Lalagyan ng sunog na taba, pala, mangkok, pangalawit at lalagyan ng apoy. Gagawa rin kayo ng salasalang tanso at ang bawat sulok nito ay kakabitan ninyo ng isang argulyang tanso na siyang bitbitan. Ikakabit ninyo ang salasala sa ilalim ng tuntungan ng altar at ito ang magsisilbing dingding sa gawing ibaba. Gumawa rin kayo ng pasanang akasya na babalutin din ng tanso. Isusuot ninyo ang mga ito sa mga argulya ng altar kung ito'y kailangang buhatin. Kaya nga't ang altar na gagawin ninyo ay may guwang sa gitna, ayon sa balangkas na ipinakita ko sa inyo sa bundok. Ang patyo ng tabernakulo. Ang tabernakulo'y igagawa mo ng patyo na tatabingan ng mamahaling lino. Sa paligid sa gawing timog ay 50 yarda ang haba ng tabing na isasabit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Ang mga kawit ng poste ay pilak, gayon din ang mga baras na sabitan. Ang ilalagay sa gawing hilaga ay tulad din ng nasa gawing timog. 50 yarda ang haba ng mga tabing na sabit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak,
din ang mga kawit ng poste, gayon din ang baras. Sa gawing kanluran naman, 25 yarda ang haba ng tabing na isasabit sa 10 posting nakatindig sa 10 patungan. Ang luwang ng harapan sa gawing silangan ay 25 yarda rin. Ang isang tabi ng pintuan nito'y lalagyan ng kortinang may 7 yarda at kalahati ang haba na nakasabit sa 3 posting may kanya-kanyang tuntungan. Ganoon din sa kabilang gilid, 7 yarda at kalahati ang haba ng kortinang nakasabit sa 3 posting may kanya-kanyang tuntungan. Ang kortina naman sa pinto mismo ay 10 yarda ang haba, yari sa asul, morado at pulang lana, pinong lino na maganda ang borda. Isasabit ito sa 4 na posting nakatuntong sa 4 na patungan. Lahat ng poste sa patio ay pagkakabitin ng baras na pilak. Pilak din ang mga kawit ngunit tanso ang mga tuntungan. Ang haba ng patio ay 115 talampakan at 75 naman ang luwang. Ang mga tabing na pawang yari sa mamahaling lino ay 7 talampakan at kalahati ang taas. Ang mga patungan ay pawang tanso. Lahat ng kagamitan sa tabernakulo, pati mga tulos ay panay tanso. Ang pangangalaga sa ilawan. Ang mga Israelita ay papagdalhin mo ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. Aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sa tuldang tipanan, ito'y ilalagay sa labas ng tabing sa tapat ng kaban ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahong gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. Chapter 28, ang kasuotan ng mga saserdote. Ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abiu, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ipagpagawa mo si Aaron ng kasuotang angkop sa kanyang gawain para magmukhang kagalang-galang at magandang tignan. Ang mga kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kaalaman sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang saserdote. Ito ang kasuotang ipagagawa mo: piktural, ephod, abito, binordahang tunika, turbante, at pamigkis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Ang mga kasuotang ipagagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang, asol, murado at pula at pinong sinulid na lino. Ang ephod. Ang ephod ay yayariin sa ginto, lanang, asol, murado at pula at hinabing pinong lino at bubordahan ng maganda. Palalagyan mo ito ng 2 tirante na siyang magdudugtong sa harap at likod. Kakabitan ito ng pamigis na yari din sa ginto, lanang, asol, murado at pula at hinabing pinong lino. Kumuha ng 2 batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 lipi ni Israel, 6 sa bawat bato, ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ipagawa mo ito sa mahusay na platero at grabador at paliligiran ng inggasting ginto. Ikakabit ito sa tirante ng ephod bilang tagapaalala sa 12 lipi ni Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipi ni Israel upang sila'y maalaala ni Yahweh. Magpapagawa ka rin ng 2 pang inggasting ginto at 2 lubid na ginto na ikabit mo sa 2 inggaste. Mga piktural. Gagawa ka rin ng piktural na gagamitin ng saserdote sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Bubordahan ito ng maganda tulad ng ephod. Ang gagamitin dito'y ginto lamang, asol, morado at pula.
at pinong lino. Ito'y gagawin ninyong parisukat, 9 pulgada ang lapad at ang haba ay magkakatagpo. Lalagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Ang unang hilera ay ruby, topasyo at karbungko. Ang pangalawang hilera ay esmeralda, sapero at brilyante. Ang pangatlo ay jacinto, agata at ametista. Ang pang-apat na may berilo, cornalina at haspe. Ang mga ito'y ilalagay sa inggasting ginto. Lahat-lahat ay 12 mamahaling bato ang gagamitin. Sa bawat isa'y nakaukit ang pangalan ng isang lipi ng Israel. Gumawa ka ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikakabit sa piktural. Kabitan mo ito ng 2 argulyang ginto sa mga sulok sa itaas at dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dulo ng mga ito ay ikakabit naman sa 2 inggaste na nasa tirante ng ephod. Sa gawing harapan, kabitan mo rin ang tigisang argulyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba. Sa bandang loob, malapit sa ephod, gumawa ka ng 2 pang argulyang ginto. Ikabit mo ito sa tirante ng ephod sa harapan sa tabi ng dugtungan sa gawing itaas ng pamigkis. Ang mga argulya ng piktural at ang argulya ng ephod ay pagkakabitin ng lubid na asol para huwag magkahiwalay. Kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ang piktural, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ng Israel para sila'y maalala ni Yahweh. Ilalagay naman sa piktural ang Urim at Tumim upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron. Pagharap niya kay Yahweh, tuwing siya'y haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. Ang iba pang kasuotan ng saserdote. Lanang asol ang ipagagawa mong barong, kasuso ng ephod. Lalagyan ito ng butas sa suotan ng ulo at lalagyan ng tutok ang paligid ng butas tulad ng karaniwang baro para hindi matastas. Gagawa ka ng palawit na parang bunga ng granada na yari sa lanang asul, murado at pula at ikakabit mo sa laylayan. Pagkatapos, lalagyan mo ng kampanilya ang pagitan ng mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hilera ng magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito'y isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang saserdote upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya'y pupunta at aalis sa harapan ni Yahweh. Sa gayon, hindi siya mamamatay. Gagawa ka rin ng isang palamuting ginto na may sulat na ganito: nakatalaga kay Yahweh, itatali mo ito ng asol na lubid na turbante. Sa tapat ng noo ni Aaron, siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghahandog kay Yahweh. Sa gayoy, magiging kalugod-lugod sa kanya ang kanilang mga handog. Ipagagawa mo si Aaron ng abito at turbanteng yari sa pinong lino at pamigkis na bubordahan ng maganda. Ang mga anak naman ni Aaron ay pagpapagawa mo ng abito, pamigkis at karaniwang turbante para sila'y maging kagalang-galang at magandang tignan. Ipasuot mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Papahiran mo sila ng langis, itatalaga at ilalaan sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Ipagpapagawa mo rin sila ng salawal na hanggang hita para hindi makitaan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ay magsusuot nito pagpunta sa tabernakulo o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay. Ito ay panatilihing tuntunin para kay Aaron at sa kanyang kaapo-apuhan. Chapter 29. Ang pagtalaga kina Aaron. Ganito ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki bilang mga saserdote. Kumuha ka ng isang turite at 2 tupang lalaki na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng tinapay na walang lebadura, bibingkang walang paalsa at minasa sa langis, at biskwit na wala ring lebadura at pinahiran ng langis. Lahat ng ito'y kailangang yari sa pinakamainam na harinang trigo.
Ilagay mo ito sa isang basket at ihandog sa akin kasama ng turete at ng 2 tupang lalaki. Si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki ay isama mo sa pintuan ng tabernakulo at paliguan mo roon. Isuot mo sa kanyang abito, ang barong kasuso ng ifod, ang ifod at ang pictorial, saka itali ang pamigis. Isuot mo kay Aaron ang turbante at itali rito ang plakang kinasusulatan ng pagtatalaga. Pagkatapos, pahiran mo ng langis na pantalaga ang kanyang ulo bilang pagtatalaga sa kanya. Isunod mo naman ang kanyang mga anak. Suotan mo sila ng abito, talian ng pamigkis sa bewang at suotan ng turbante. Sa gayon, magiging saserdote sila sa bisa ng aking utos. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. Dalhin mo sa harap ng tabernakulo ang turete at sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ipatong sa ulo nito ang kanilang mga kamay. Sa gayong ayos, patayin mo ang turete sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tabernakulo. Sahurin mo ang dugo nito at sa pamagitan ng iyong daliri, pahiran mo ng dugo ang mga sungay ng altar. Ang matitirang dugo ay ibubuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos, kunin mo ang taba ng mga laman loob, ang taba ng atay at ang 2 bato kasama ng taba nito at sunugin ninyo sa altar bilang handog. Ang balat, ang karne at ang laman loob ay susunugin sa labas ng kampo sapagkat ito'y handog para sa kasalanan. Kunin mo ang isa sa 2 tupa at ipatong sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa, sahurin mo ang dugo at iwisik sa mga gilid ng altar. Pagkatapos, katayin mo ang tupa, linisin ang laman loob pati ang mga paa at ipatong mo sa ibang bahagi nito at sa ulo. Sa gayong ayos, sunugin mo sa altar upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Kunin mo ang isa pang tupa at ipatong din sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa at sahurin ang dugo. Pahiran mo nito ang lambi ng kanan nilang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa. Ang dugong matitira ay iwisik mo sa lahat ng bahagi ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis, iwisik mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuotan. Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang mga anak, pati ang kanilang kasuotan ay matatalaga kay Yahweh. Kunin mo ang taba ng tupa, ang taba sa buntot, ang tabang nakabalot sa laman loob, ang taba ng atay, ang 2 bato kasama ang taba at ang kanang hita sapagkat ang tupang ito'y handog sa pagkatalaga. Kumuha ka ng isang tinapay at isang bibingka na parehong walang libadura at niluto sa langis. Kumuha ka rin ng isang biskwit na wala ring libadura sa basket na nasa harapan ni Yahweh. Lahat ng ito'y pahawakan mo kay Aaron at sa kanyang mga anak upang ialay nila kay Yahweh. Pagkatapos, kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar sa ibabaw ng handog na sinusunog upang magbigay ng mabangong samyo sa akin. Kunin mo ang bandang dibdib ng tupang ginamit sa pagtatalaga kay Aaron at ialay mo kay Yahweh. Ito naman ang magiging kaparte mo. Ialay mo nga ang dibdib pati ang hitang nauukol kay Aaron at sa kanyang mga anak. At mula ngayon, ang mga nabanggit na bahagi ng hayop na ihahandog ay mauuwi kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang kaloob ng mga Israelita. Ang mga bahaging nabanggit ay para sa mga saserdote, alaala ng mga Israelita mula sa kanilang handog na pangkapayapaan. Ito'y handog nila kay Yahweh. Pagkamatay ni Aaron, ang sagrado niyang kasuotan ay ibibigay sa kanyang mga anak at kanila namang isusuot sa pagpapahid sa kanila ng langis at pagtatalaga tulad ng ginawa sa kanilang ama. 7 araw na isusuot ito at sino mang hahalili kay Aaron pagpasok niya ay tabernakulo.
pagpasok niya sa tabernakulo. Kunin mo ang tupang ginamit sa pagtatalaga at ilaga mo ito sa isang lugar na sagrado. Ipakain mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak kasama ng tinapay na nasa basket doon sa pintuan ng tabernakulo. Kakanin nila ang inihandog para sa kasalanan ng sila'y italaga. Mga saserdote lamang ang kakain nito sapagkat ito'y sagrado. Kung hindi mauubos ang tupa o ang tinapay, sunugin ito kinaumagahan at huwag kakanin sapagkat ito'y sagrado. Sundin mong lahat ang iniutos ko sa iyo tungkol sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. 7 araw mo itong gagawin, araw-araw maghahandog ka ng isang bakang lalaki para sa kasalanan. Gagawin mo ito upang maalis sa altar ang kasalanan. Pagkatapos, busan mo ito ng langis at itatalaga sa kasalanan at italaga 7 araw kang maghahandog ukol sa kasalanan at pagtatalaga. Pagkatapos ito'y ituturing na sagrado at anumang malagay rito ay magiging sagrado. Ang paghahandog araw-araw. Ganito ang gagawin ninyong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha kayo ng 2 tupang 1 taon ang gulang at siya ninyong ihahandog. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ang ihahandog sa umaga ay samahan ninyo ng 1 salop na pinakamainam na harinang minasa sa 6 na litrong langis. Maglagay rin kayo ng 6 na litrong alak bilang handog na inumin. Ang ihahandog naman sa hapon ay samahan din ninyo ng handog na pagkain at inumin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang paghahandog na ito'y gagawin ninyo habang panahon. Gaganapin ninyo ito sa harapan ko sa may pintuan ng tabernakulo. Doon ko kayo tatagpuin, doon ako makikipag-usap sa inyo, doon ko nga tatagpuin ang mga Israelita at ang puok na iyon ay pababanalin ng aking kapangyarihan. Gagawin kong sagrado ang tabernakulo, ganon din ang altar at ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ako isa sa kanila at ako ang magiging Diyos nila. Magkikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Hanggang dito na lang mga kaibigan muna ang ating babasahin, ang chapter 26 hanggang 29. At napansin nyo rin po ba na napakadaming patakaran ang Diyos sa pagiging saserdote. Ano po, yung mga saserdote na lingkod ng ating Panginoon. At maraming salamat sa Diyos sa umagang ito dahil sa pamagitan po ng banal na Espiritu Santo ay tinutulungan po tayong maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, nawa po ay magpatuloy lang po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos kasi alam niyo po kung ano ba talaga ang kahalagahan sa buhay natin ng salita ng Diyos. Tandaan po natin na ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Itong kaluluwa natin na punong-puno ng kahinaan, ano po, ang kaluluwa na nag-uudyok sa ating isipan kung ano ang ating iisipin, kung ano ang ating sasabihin. Kaya kailangan po itong kaluluwang ito ay kumain ng salita ng Diyos upang yung ating espiritual na pamumuhay ay maging malakas. Ano po, dahil kapag nagkulang po ng salita ng Diyos ang ating kaluluwa, ay doon din po nagiging mapurol o nadidrain ang ating spiritual life. Kaya mga kaibigan, manatili po ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos, manatili ang ating pakikinig, at manatili po yung ating pananalangin sa Diyos na may kalakip na pag-ibig at pananampalataya. Ano po, kaya maraming salamat sa ating Panginoon sa umagang ito, sa ating binasa na kanyang salita at kung paano niya tinuruan at kung ano ang gagawin ng mga tao sa lumang tipan mula kay Moises
kila Aaron at sa lahat pa ng mga tinawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya bilang saserdote. Kaya maraming salamat sa salita ng Diyos dahil hindi man po natin maunawaan lahat, pero may mga bagay po tayo dito na nakikita at nauunawaan po natin. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay. Salamat po sa inyong pagkikinig sa bawat araw na ako po ay naglalagay dito ng salita ng Diyos o nagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa aking YouTube channel. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Patuloy po nating maranasan ang biyaya, ang kalakasan, ang pagpapalang espiritual, pagpapalang physical, mental, emotional, at ang pagpapalang material. Salamat sa ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.